Iba kasi yung version ni Clarence eh. Ang version ni Clarence, nakita daw niya, nagpapat-session yung tatlo. Una nakakita si Sir, ikaw ba yung CPI? Yes, sir. Yes, sir. Tayo. Asan si Diyan tayo. Sige. Ang mabagat mong version, yung version ni na... Yes, sir. Ni OIC kanina. Ni OIC, ito yung kay Clarence, ano? Yes, sir. Yung pangyayari dun sa patsession. Okay. Yung yung na-download mo na yung CSB. Pwede natin i-play later on siguro. May monitor date ay dito, pwede natin i-play para makuha nila Sino pwede natin utusan? Ito, sir. Sir, Play natin yung mga pictures doon sa Tawag tayo sir sa option. Option, sige, tawag tayo. Live. Saglit. Sa picture ng mga... Nakuha na lang. Yan mo nga sa option yung mga picture na nakuha ng CCTV. Magpaped ka na dito ng monitor, nung drive siguro, laptop, maybe. Meron naman tayo dito, di ba? Meron, sir. Ayun, meron na merong... Tinanong sa option sila pwede mag-operate na. Sige po sir. Tapos tumawag ka na ng operator. Operator pati. So, para dito tayo Live. Telephone. Gamitin mo yung telepono. Meron. Meron dyan. we can start now, So sir, yung dating major yung version ni OIC kanina. Based from Clarence Dongay. Yes, oo. Now we'll be hearing yung KJB. So, okay, we can start now. Okay, live na tayo. Good afternoon. We will be presenting yung dalawang versions ng kwento. The one was yung version ni Clarence, and then yung version ni JB. So at this time, we still have no final conclusive proof ano nangyari talaga. That's why we are presenting the two views. Now we commissioned the CIDG to lead the investigation. So all the evidences na nag-gather initially ng ating mga in-house investigator will be turned over to CIDG, and then for the CIDG people to come out with the final complete version ng stories kung ano yung talagang totoo nangyari, because isa lang din yung mag-file ng cases later on. So siguro pwede natin simulan dito sa version ni Clarence. Sir. Okay, good afternoon, gentlemen and ladies. I would like to emphasize that these statements is only partial report or initial report which was stated by the OIC director this morning. Okay, so there was an inmate by the name of Edgar Cinco. He saw that 3 inmates having a pot session as early as 7:30 this morning, and these inmates are Peter Co, Tony Co, and Vicente C. May nabunot yata doon. Okay. Sir, Vicente C. Vicente. This is Vicente C. Okay na. Okay na to. Mabunot. Of course. May namatay eh. Okay. Okay na, kahit walang mic, malakas naman ang boses ko eh, no? Okay. So, what happened is that Okay na ba? What happened is that itong si inmate 5, sinumbong niya kay inmate Clarence Dongail. This is a former major, Major Clarence Dongail. But this is also our inmate at the building 14, confined at the building 14. So, Clarence Dongail went to the tree, and pinagsabihan niya, sabi niya, wag naman ganyan at nadadamay tayong lahat
lalo na pag nalaman ng SAP yan, no? So, parang pinagsabihan niya lang. So, pagkatapos noon, umalis na siya, umupo sa isang, sa isang area, pinuntahan siya ni Tonico, no? So, ang nangyari, accordingly, Tonico hit him, tinamaan siya sa hita, at pagkatapos noon, yun na, nag-rumble na. So, doon na nangyari yung mga stabbing incidents, no? Wherein, ang nangyari nga, itinakbo ng SAP, no? SAP escorts together with some Bucor escorts sa hospital kaninang umaga. Ito ang sina Peter Ko, Tony Ko, and JB Sebastian. And there was also one inmate, no? Who was wounded by the name of Vicente C, but he was first taken into the NBP hospital, no? And after that, he was about to refer to the hospital ng Muntinlupa, but according to YC director, it is much better that he must be confined also at the Muntinlupa Medical Center Muntinlupa, where other inmates were taken, no? So dinala rin siya doon later. So sama-sama sila doon sa hospital ng Muntinlupa. But accordingly, si inmate Don Gail, meron ding tama sa kanyang kaliwang hita. Pero he was not taken into a hospital because the injury that he sustained is manageable, no? That to be cured at the Building 14. So doon na lang siya ginamot. Okay? Unfortunately, inmate Tonico died, no? But we haven't received yet any pronouncement from the attending physician. Okay? So this is the version, and I would like to emphasize that this is only a partial information, no, that was gathered by the OIC director when he went at the Building 14 this morning. Okay, but the OIC director would like to investigate this, no, this matter, to make a thorough investigation on this matter, and that's why he asked the members of the investigation section of the New Bilibid Prison to proceed to this one, no. Kinakailangan maimbestigahan ng mabuti at tingnan yung lahat ng angle, and he instructed the investigators, no, as much as possible, proceed with and collect the pieces of evidences that could be that has something to do with the case, and also these statements, no, to take the statements of those injured person presently confined at the hospital, and then later the investigation section would come out into proper evaluation and then recommendation of the case. But I understand that it has sir, been brought to the CIDT already, no? Yung mga... Yes. Na-turn over mo na. Na-turn over nyo na sa CIDT. Ay, nasa inyo pa rin. Okay. So he's one of the investigators, no, that went into the Building 14 to investigate and at the hospital. Okay. So as of today, we could not pronounce the entire details of the investigation because what we need is proper study and proper evaluation of the case before we could pronounce so. Sir, clarification lang. Si Tony ko po ang lumusog at inatake po niya si Don Gael. Teka. Natin sa ano. Okay. Yes. It was Tonico. Sinugod niya si Don Gail. Sino na po yung kasama po ni Tony ko ng paglusog? Well, accordingly, based on initial report, si Tonico lang. No, hindi namin nakuha pa yung ibang details of investigation kasi sabi ko nga this is only partial investigation which gathered by the OIC this morning. Kung si Tony ko lang po yung nasugatan, ay lumusog, paano po nasugatan yung ibang Chinese? Hindi, nagkaroon na ng rumble. So yun nga yung iniimbestigahan natin. Nagkaroon na ng, bigla na lang nag-rumble. Alam mo naman dito, di ba, parang ano yan eh. Kahit sa isang grupo sa labas, no? Kung meron kang mga kaibigan dyan na nandito, nangyayari talaga yon.
So yun nga yung, kaya nga kailangan natin imbestigahang mabuti kung ano talaga nangyari. So far, yun lang kasi ang binigay sa Public Information Office na mga informations. At sabi ni OIC, hayaan nating maimbestigahan mabuti ito. And that's the reason why there were team from the SOCO of Muntinlupa this morning. And there were also elements of the CIDG who went there for this investigation. So we'll wait for further actions and recommendation. Sino po ang nakapatay kay Tony? Sinong dahil po ba? Dahil siya yung Yes, wala pa tayong ika nga malinaw na pronouncement tungkol diyan kasi kailangan nga maliwanagan muna lahat based on investigation. Sir, Yes. Jeff Camasco, TV5. Sir, paano po pumasok sa picture si JB Sebastian? Yun nga, pagdating ng Rumble, I think JB was there, malapit. Hindi natin makuha talaga kung anong angulo, bakit siya nandoon, pero accordingly, sabi nila, there is always a conduct of morning exercises, and that is the calisthenics in the morning, no? But it was postponed at the Building 13 because of the heavy rains, no? So, kaya siguro nakatambay daw sila doon. Yun yung mga lumabas, no, sa malapit na nakatambay doon. So, syempre, siguro nung nagka-rumble na, ayan na, naghalo-halo na yung pero ito naman iniimbestigahan na nating mabuti, no? Ang Bureau of Corrections naman, no, kami, ang unang-unang instruction kanina ni OIC Director Rolando Asuncion sa investigation section, imbestigahan yung mabuti. Ang gusto ko, kung ano yung totoo sa investigation nyo, yun yung ilalagay nyo sa investigation report. Sir, can you confirm or deny this? Kasi ang mga iba pong mga umong-umong na nangyari, si JB Sebastian po yung sumugod dun sa ibang mga inmates. We really don't know din po kung sino. Pero ang sinasabi po, sinugod ni JB because of the house hearing. Can you confirm that, sir? Okay, hindi bale itatanong natin yan, no? Alam nyo naman sa mga ganong maraming naglalabasan, no? Kaya nga kinakailangan natin imbestigahan yan eh. Kasi pag hindi natin inimbestigahan yan, kasi kami as much as possible, we don't believe right away, no, to any rumors or any statements made. But we have to evaluate that very urgently. Kinakailangan nating i-evaluate lahat yan. Hindi pwede, in the investigation, you have always to come out, no, with pieces of evidences. Ano ba yung matibay na magli-link talaga sa mga statements na magko-corroborate sa mga ganitong pananalita. So titingnan natin lahat ng angle. Who's the attacker of JB Sebastian, sir? Is it true na isa pong Tomas Donenyo nung umatake po sa kanya? Tomas Donenia. Parang lumulutang yung no? Kasi kanina, binigay sa akin yung mga profile nitong iniimbestiga ng IS, no? Brad, no? Okay. So, isa yata ito si Tomas Donenia na iniimbestiga natin ngayon, no? So, ganito, no? Magkaroon tayo ng different version naman. Kasi yung Tomas na yan, ito yung version ng ni JB. Yun. That's why we're having these two, inanalos namin yung two different versions para mawala yung speculation na napaka-low data yung facts, may speculation na may connection sa house hearing. At this time, pwede namin sabihin na wala yan. Kasi insofar as the two versions are concerned, hindi ganun yung lumalabas. So yung as to the speculation kung si JB ang umatake, we still don't know that. At apparently, based on the two investigations so far, mukhang si JB ang inatake pa nga ng ibang mga inmates. Yun si Tomas. So ito yung para makikita natin another version of the story. Ikukwento sila yung ating internal investigating unit. They were the one who arrived on the scene of the crime when they were informed na nagkaroon ng commotion doon sa Building 14. So when they arrived at the scene, yung mga SAP, binubuhat na yung mga one by one, yung mga wounded. So they are the one who took the pictures and everything doon sa scene of the crime. Si Mr. Alfonso. Yes, sir. Sir, Daniel Sara, ano po yung full name? Sunny na lang, Sunny.
Sir, kayo po ang... Sir, how do I address you? Inspector? Yes, sir. Minsan sa ano, sa Argent, sa TV kasi, sir, lalagyan ng title of inspector. Lahat sila from building 14. Yes, JB is from 13. lahat sila, building 14. Sir, kayo po. Prison guard. Dennis Alfonso. O2, sir, ng dalawa. Hindi, yun lang. PG1. PG1. Dennis Alfonso. Dennis. Alfonso. Ay, of course, pwede naman na. On record naman yan. 07. 9432. 431. Pwede 431. na hingin kay, ano yun, kay Superintendent yung mga photos. 0907-943-431. Okay, sir. Sige, Sir Dennis. PG1. Sir, sa version na yan. Ano naman yung version ni JB Sebastian? Kwento lang, sir. Sir, at around 8:15, naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa Building 14. At around 8:20, apat po kaming investigador na dumating sa Building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JB Sebastian, Peter Ko, at si Tony Ko, at si Vicente C. Naitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tony Ko at hanggang sa CR ay mayroon din pong mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng higaan ng kama ni Tony Ko ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ang mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo. Pagkatapos po namin sa Building 14 ay dumiretso po kami sa MCM, sa Medical Center Muntinlupa. At doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter Ko. Sa initial interview ko po kay JB Sebastian, sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Duninya. At habang po, bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Duninya, ay kausap po niya si Clarence Donggail sa mess hall po, habang si JB po ay nanonood ng TV. After po na, bago po ang pananaksak ni Tomas Duninya, dumating po si Peter Ko around 7:30. Dumating po si Peter Ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mess hall ay dumiretso po sila sa kubol ni Tony Ko. Sumunod po si Clarence Donggail kay Peter Ko at Vicente C kung saan yung kubol ni Tony Ko. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Duninya si JB. Nagpambuno po sila at nagtamo po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Duninya, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter Ko. Around 7:30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng tawag o tinawag lang po dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter Ko, ayokong pumuntang mag-isa. Sama ko si Enteng. He was referring to Vicente C.
Kaya nung oras na yun, pumunta po sila agad, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa kubol po ni Tonico. Ang sumaksak po, ayon kay Peter ko, ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Donggail. At may kasama po pong isa na Filipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, si Clarence Donggail rin po ang sinasabi ni Peter ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tonico. Sir, yung angulo ng droga, dun po sa post-crime investigation, meron mo ba nakuha mga drug paraphernalia? Nakuha ko lang. Sa initial ano po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuhang bagay na mag-uugnay sa droga. So, would that dispute yung pong unang angulo na muling nagpapat session po ito? Again, hirap magbigay na conclusion now. So, far as yung testimonies, ang sinasabi lang, wala nakitang droga, pero kung for us to have a conclusion kagad what really happened, it will be premature. Kasi nga, still undergoing investigation. We're just presenting the your views para naman di tayo mag-speculate na baka it's a political reason, hintayin lang natin matapos. Ang sabi naman ng CIDG, once na magbigay ng go signal yung doctor, within a week, lalabas na yung kanilang full investigation. So the list will be at least next week daw. Sir, of course, these people belong to different gangs or groups, di ba? So may nakikita po ba kayong mga victim area na itong dalawang group? Actually, dalawang gang people, Commando at BCJ. JP being a member of Commando, Clarence is a member of BCJ, and then si Peter Ko, and then Vicente C is also a member of Commando. Si Tonico, I believe, is a former Commando ata, naging BCJ na din. Si Antonio ata is a Commando member, is a GI. So may tatlo yung nag-interplay dito, so mahirap i-speculate na baka nagkampihan o nag-ano sila. Kasi may ibang involved din na nag-iisa yung GA nga si yung sumaksak kay JB, okay, si Tomas. So. Pero it could be one pwedeng tingnan na angulo 'yon kung ano. Pero sir, what are the plans now? Kasi that may drug angle nga po tayo. Is it subject po ba to drug test? Yes, of course. Kausap ko lang si kanina si Superintendent Rabo. Ang sinabihan ko sa kanya para naman at least fresh pa yung kung if ever there will be traces of shabu, dapat ay mag-undergo kagad ng drug test sa buong sa lahat ng inmates sa Building 14, pero unahin niyo na yung mga nasa may ospital. Sir, as much as meron po tatlong version malabas doon sa... Actually, titignan mo parang hindi siya tatlong version Nagko-collaborate yung sinasabi ni JB at ni Peter ko because according to the investigation, sa version ni Peter, he was invited by Clarence to have a meeting doon sa kubol ni Tonico. Pero ang sabi doon ni Peter ko, I don't want to go there alone, so sinama niya si Vicente. So sa version ni JB, ganun din yung tatlo nasa loob na, tapos bigla daw pumasok si Clarence doon as soon as Peter and Vicente C arrived doon sa kubol ni Tonico, si Clarence pumasok doon sa kubol. So from there, ay na yung nangyaring stabbing incident. So kung makikita mo, halos pare si Peter ko. Ang talagang naiba lang talaga yung version ni Clarence. Sir, with these conflicting versions, hindi ko kaya vital po ngayon yung content ng CCTV? Yes, of course. That's why up until this time, kaya kanina sinasabi ko lang, although di namin pwede ilabas at this time kasi nga still undergoing investigation, gusto din makita rin ng CIDG, ibibigay rin namin sa CIDG yon. Ang hirap lang kasi ilabas sa media ngayon yan, baka magkaroon ng iba't ibang uri ng speculation, interpretation, everything. Let it be handled by a professional people na kaya mag-analyze ng CCTV footages. Sir, I don't mean to be pushy, sir. Baka naman pwedeng kahit part lang ng CCTV makita namin.
Papakita na siguro namin yung ano, papakita na muna natin siguro yung nakuha mga still pictures. Bawa lang yung Ayun lang nung, kung sino dun sa kanila yung nagsasabi ng totoo. sir, ito, 1 week lang sinasabi ng CIDG. Let's wait for that, ha? Thank you, sir. Sir, tapos yung sa sinasabi naman na version ni JP na may sumaksak sa kanya sa likod, does it mean na siya talaga yung target? Mahirap mag-speculate kasi pag ganun ang mga tanong natin, nag-speculate na tayo eh, no? Di natin alam kung ano talaga what really happened. It could be may usapan si Clarence following yung theory ni JB. Kung magdududa tayong conclusion dito, it could be there must be an agreement between Clarence and Tomas for that thing to happen. Pero at this time, ang hirap mag-speculate. Let it be handled by professional investigators. Walang malinaw. Kasi ang sabi ni JB, as soon as Peter Ko and Vicente C arrived sa kubol ni Tony Ko, parang it appears na may simultaneous na lumabas si Thomas para sinaksak si JB. Parang ganon. So we're looking into, because of the testimony, ang mga nag-lead sa amin is to look into the three possible deadly weapons. Kasi apparently, lumalabas sa kwento, tatlo yung assailant. So definitely, there must be three deadly weapons here. Hindi po pwedeng isa lang na nakita doon on top of the bed ni Tonico. Sino yung mga nanaksak? Ayon sa kanya, sir. Inmate Tomas Donina, inmate Edgar Cinco, at Inmate Clarence Donggay. Still in investigation po. pero ang sa ngayon sir, ang malinaw, yung tatlo yung Ang malinaw po na ayon sa kwento ni JB at ni Peter Ko, si Donggail, si Clarence Donggail at saka si Thomas Dunina ang may hawak na deadly weapon. Pero sir, sa CCTV, malinaw po ba na makikita yung kung sinasabi ko sa version? Yung kung, As of now po, hindi pa rin po namin napapanood yung CCTV. Actually, we're waiting for that doon sa sa Director's Quarter. Kanya lang medyo ba mainit na kayo, kaya nagpunta na kami dito. Kaya di rin namin nakikita pa yung CCTV pa rin. Pero meron. parang doon po kasi natin makikita. Of sir, course. sa Of course. CCTV. Of course. Hindi natin ano po ngayon. Oo. So, siguro pakita lang naman natin sa mga picture para may hapon na. Sige, baka pwede i-play na yung yung statement na cooperate. Sir, Apparently sila. Thomas Dunina. Sila ang sumugod sa kubol. Sila. At group sila. Bali yung dalawa. Lumalabas na si Edgar Cinco at si Clarence ang sumugod sa tatlong incheck. Si JB, solo lang siya kasi malaking tao rin to si Thomas Dunina. Dati itong Philippine Navy. Ang actions to be taken JB. sa official Sa likod. Hindi alam yung magbibigay na si sa kanya, sa salaysay niya, hindi niya alam kasi nunod dyan TV, bigla na lang siyang And then, wala naman total lockdown sa buong NBP except sa Building 14. And then, naka-full alert yung NBP. Kasi nga, kung may mga guns na involved dito, baka magkaroon ng hindi. spillover Ano sa lang, ibang Clarence ibang security Donggail at saka si Edgar Cinco ang Sir, may lockdown. Nagil lang yung area pwede. Walang access. Yung Building 14 lang ang may total lockdown. Pero pwede pumunta sa iba. Sa iba, yes. Although naka-full alert yung NBP sa buong NBP facilities. Sir, is there, are we also investigating kung paano nakapasok yung mga contraband items na yun? Paano nagkaroon ng ice pick and other... Awan ko kung nandito kayo kahapon, nung install namin yung jammer, may mga pinakita kami may mga pinakita mga gamit na kung saan tinatago nila yung mga prohibited items. So it looks like na talaga mayroon pa talaga mga nakabuon on previous engagement doon sa loob ng mga facilities. Baka nakabuon sa lupa. Kasi kung nandun kayo sa hearing ng Congress, if you're aware of that, ang mga nakukuha ng SAP talaga yung mga prohibited items nasa loob ng mga sink, sa ilalim, sa mga laboratory, sa mga bowl, o talagang underneath. So it may happen na talagang meron pa talaga na
But then the sub is guaranteeing us na talagang wala na nakakapasok. But then, kaya anong ginagawa ng operation ngayon, surgical na. Talaga iniisa-isa na lang talaga. Oh. After the incident, sir, meron bang galugan na nangyari sa building 40 today? Sa ngayon, wala except that yung pumasok yung dun sa scene of the incident, sinabihan nila dumapa yung mga inmates involved, and then ito yung mga whatever weapons they have. So ang lumabas para mga 5 bladed weapons yung itinapon nila na nasa custody ng mga ating investigating unit. Yung sinasabing mga building 14. Folder building 14. Parang ganun lang kabilis eh. Actually, mabilis. Oo. Kasi mabilis din yung responde ng SAP. Kasi- According to Colonel, one Colonel, no, at the Operation Center, nung napansin nila na nagkaroon ng commotion, rumesponde kaagad sila, kaya mabilis yung naging pagkilos. Kaya nasa wata kaagad at nadala sa ospital. No? Walang ibang tanong, sir. Damay yung titulan. Ay, hindi, yun nga. Kaya nga iniimbestigahan natin. No? We're conducting at least a deeper investigation on the matter. Isip, lumalabas po doon sa pangyayari. Kaya na po yung nagsabi ko, pabilis po yung mga pangyayari. Ano? Do you have reasons to believe that this was pre-planned, na hindi po siya spur po po siya? Paano po? Ang basa po niyo? Ang hirap mag-speculate eh. Kasi kung titignan mo yung testimony ni yung sinasabi ng version ng JP, at parang ako tatanungin mo personally, parang ito sa pre-planned operation. Kasi nung in-invite ni Clarence yung dalawa to have a meeting, pagpasok daw sa may kubol ni Tonico, lumabas si Thomas, and then from there, sinasik si JB. Kung yun ang paniniwalaan natin version, it looks like a pre-plan. Pero sabi ko nga, hirap magbigay ng final word on that kasi nga still undergoing the investigation. And also, sir, to Investigator Alfonso, yung kwento po ni J.D. Sebastian na sumaksak po sa kanya daw itong si Tomas Dueñas. Yung nauna po yun, bago niya narinig yung sigawan sa loob ng kwarto ng mga Chinese? Hindi. Nauna po yung mga Chinese? Paano po? Ayon kay JB, habang sinaksak ni Duniña si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka. Yun lang yung nabanggit ni JB na naririnig niya sumisigaw. Nauna po niya narinig yung maawa ka? No, simultaneous yun. Pagkasaksak, naririnig na niya. Sinasaksak, nagpasaksak, naririnig niya. So sa version po ni JB, dalawa po yung venue ng attack sa kanya, sa area niya, doon sa common area, at doon sa kwarto po ni Tonico, yung kubo ni Tonico. Okay na yung pwede na. Sige, i-play na natin para Siguro patayin niyo ilaw, bawasan natin. Bawasan natin yung ilaw. Tanggalin natin to. Sino po yung magdi-describe ito, sir? Sino magdi-describe? Kayo na po. Thank you, sir. Dapat natin tanggalin to. Yung Saan? Ayun pala, ayun. Prison guard. Ilaw pa, patayin niyo pa yung ilaw. Investigator. Ang BB investigator. Sige, Pabalik ng isa. Etong nakikita nyong may mga kumot na takip, yan yung mismong sinasabing kubol ni Tonico. Ganyan na lang yung itsura niya. Tabing lang siya ng kumot. Sa likod niya mga kumot, nandun yung kama. Next. Ayan yung kama ni Tonico. Visible pa yung ice pick na bali dun sa may ibabaw, sa may
kwarto pa rin dyan ni Tonico. And yung kama, then nandito sa may left side, yun yung alleged weapon. Sir, yun po, pwede ba natin balikan yun? Ano po yun, sir? Yung powdery substance. Ano po? Ano yan, galing yan doon sa garapon, maybe hindi namin, white, asukal siya or harina kasi ginagamit lang sa pagluluto. Ayan pa rin, kama pa rin. Ayan yung alleged weapon na ginamit ni Clarence. Ayan po yung bloodstain na sa CR. Nakita namin sa CR. Sa pintuan, bloodstains na. Doon po sa dulong kaliwa, doon po yung kubol ni Edgar Cinco, isa sa suspected assailant natin. Blood splatter po sa ilalim ng sa may tabing kama ni Tonico. Ito pong sulat niyan, hindi ko po kung Latin or any. Nakasulat po yan all over the kubol ni Edgar Cinco. And makikita nyo, may nakasulat pa rin dun sa tabi ng shelves, Edgar Cinco's kubol. Sa, ano po yung bloodstain na yan? Sa kumot, dun sa may pintuan ng dun sa may pagpasok po sa kubol ni Tonico. Different angle nung Yan po, lifting of evidence. Yan po, kubol po yan ni inmate Rubenchu. Yan po, abandoned dati po yan kaila inmate Pacho. Kay Edgar Cinco pa rin po. Pakibalik naman. Okay. Si inmate Clarence Donggail po yan. Yan po yung sugat ni Clarence. Inmate Clarence Donggail. Bali, lower extremities lang po yung mga wounds niya. Yung sa hita, yung ayon kay Clarence, saksak ng ice pick. Hands of inmate Donggail.
Inmate Donggail pa rin po yan. Ito yung mga deadly weapons na tinurnover sa amin ng Special Action Force. Yan po yung harapan nung sinasabing mess hall. Yan yung common area nila, common kitchen, dining area nila. Diyan po nanonood ng TV si JB Sebastian. Mapapansin nyo, yung katapat na pinto, dyan sa main entrance, may katapat pong pinto yan. Yung pinto na yon, pagpasok nyo ron, nandun na agad sa kanan yung kay Tonico. Okay na. Happy. Sir, yung kaso na lang po. Kaso. Kaso? Sino yung, sa dami nung version, sino yung kakasuhan po natin, sir, dun sa mga ano po natin? At ano po yung... Siguro, after the investigation yan. Transform na yun. Oh, sige. Oh, lahat sila makukulong. Okay na po, boss. Okay. Okay na po, boss. Yusek, with your kind indulgence, sir, ano po yung leading reports na po ng DOJ sa sitwasyon na? Ang possible cases niyan, sigurado either murder o homicide lang naman yan. Kung it is may pre-planning to, may conspiracy angle to, definitely it will be murder, ano? Namatay si Tonico, baka kung may conspiracy pa. So, kung it's a result of a simultaneous, spontaneous incident lang, it looks like homicide, ano? And then, kasi mga serious physical injuries among other things. And for the record lang po, Yusek, sa mga grupo na nagsasabing posible na kinalaman doon po sa pag-pressure kay JB Sebastian para mag-testify against Wala, definitely not. Di pa na, kaya nga hirap pag-speculate. Ano, kanina pa nga sinasabi. We presented the two views for you two people not to speculate on things politically na hindi pa natin alam ang punot-dulo ng lahat. Baka as it will turn out, it's a common incident lang na nangyari among inmates. Kaya hirap, wag na nating i-speculate na it's a political motivated assault. Let's wait for the final investigation and we will see what really transpired, ano? Kung ano talaga yung motives kung bakit nagkaroon ng ganung incident. Sir, pinload po ni Director Ascension kanina yung possibility of transferring other inmates doon po sa Building 14 baka kasi meron pa tension po doon. Ano po yung nakikita niyo po pwedeng... Actually, maski nung unang landing ng SOP, talagang recommendation dyan, i-transfer talaga lahat ng Building 14 sa facilities ng either ng AFP o ng PNP. Pero wala kasing paglalagyan sa ganung kadami. Kaya anong nangyari yan, ang stopgap measure, kung if you would recall, nung mag-landing ng SOP dyan, dinala lang sila sa may dalawang PNP buses, naggalugad sila ng one day and then ibinalik uli. As it turned out, may mga, on the later part ng administration ng SAF dyan, may nakikita nitty-gritty things kung saan nakikita yung shabu, mga weapons. Pero kung talagang nasunod yung unang plano at mayroon talagang ganung facilities, siguro Baguio-Bain yung yung Building 14, baka makikita yung mga nakatago dyan. Embedded yung yung systemic masyado na yung mga violations diyan. So hindi mo na siya makikita on a mere lift in the surface. Inspector John Sargent, sir. Ilan po yung nailipat sa AFP facility at ilan na lang po yung natira sa Building 14 ngayon na inmates? Ang alam kong population ng Building 14 is 38, no? 38, and I think there's about 8 inmates were transferred to ISAP, no? So
30 po sila kasama si Tony Colon. 38. Di ba? Yung wala po, hindi pa tayo. Hindi. Nung inalis na yung walot, nasa 38 tayo ngayon. Ngayon yan, present population. Okay, thank you for coming. Salamat. Thank you for coming. Pasensya na kayo. Kanina, kasi trabaho namin dito, halo-halo na rin. So, sige sir. Tapos next mo rin ako. Yes sir. 092 447 8713. Thank you sir. Sir, sana.